Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, my righteous Father, our Holy Father, for He loves us so much. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. Up to the time that we will go back to Him, He will fulfill us. Our Father, He is our treasure, and we are valuable in the eyes of our Father. We are the apple of His eye. I also worship my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, for giving His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. Jesus Christ, He's the high priest, the Lamb of God, the bread of life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. And our Jesus is also very loving like our Father. He considers us His friends. That's why He prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we pray to Jesus Christ, He will come to us. He will guide us. Jesus is our example on how to live the life that we have here on earth. And the Holy Spirit is showering us gifts and fruits every day. People will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father if we have the fruits of the Holy Spirit. By their fruits, you will know them. Sabi sa Bible, hindi ko lang kabisado, no? So, last time we read Psalms chapter 94, 95, 96, and 97. Si Almighty Father, He's the refuge of the righteous people. From time to time, no? Or sometimes nagkakasala tayo, pero dapat hingi tayo ng forgiveness kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Ang magpapatawad ng kasalanan natin, si Almighty Father at si Jesus Christ. So pag may go signal na si Jesus Christ, we will use the name of Jesus Christ, mapapatawad tayo. Kasi si Jesus Christ, dala-dala natin sa heart natin if we trust Jesus Christ, if we have faith in Jesus Christ. Jesus Christ, He's the Messiah, the Anointed One, Emmanuel, God with us. So nung time ni Jesus Christ, hindi alam ng 12 apostles na kasama nila ang Diyos, si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He is also God like our Father. Because our Father gave to Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth and under the earth. Kaya magiging righteous tayo, nagiging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. And vengeance belongs to our Father. Hindi tayo dapat gaganti. Si Jesus, nung He was crucified on the cross, hindi siya gumanti. He was like a lamb who was ready to be slaughtered. Tahimik lang si Jesus Christ. Dahil alam niya na mahal siya ni Almighty Father. Vengeance belongs to the Almighty God. Kaya kung may mga tao na nagsisinungaling sa atin, nangaaway sa atin, hindi natin aawayin. We will give everything to our Father.
Yung mga wicked people, ba't sila nagiging wicked people? Because their hearts are wicked. Bakit wicked yung heart nila? Mas sinusunod nila ang devil. The prodding of the devil. Instead of heeding the words of Jesus Christ. Kaya natatawag na wicked. So, demonic entity, sila ay demon possessed. Pag sabing wicked people. Pag nagsisinungaling, ang sinungaling ba kay Almighty Father? Hindi. So, bakit nagsisinungaling ang tao? Sino ang alang father? Ang father nila ay si Father of all lies, no? Si Satan. Kaya pag nasalita ka ng mali, kasinungalingan, chismis, paninirang pure, hindi si Almighty Father ang tatay mo. Dahil, by their fruits you will know them. May love, may joy, may peace. So, kung nakikita ninyo, umiikot doon. Umiikot. Paano ba? Umiikot yung pagmamahal ni Almighty Father all throughout the Bible. Makikita natin yung mga examples, yung mga testimonies. Yung summary ng Bible, alam na natin, di ba? Na si Almighty Father, He is holy. Tayo, anak niya tayo. Tayo ang kanyang treasure. Kaya dapat makabalik tayo sa kanya dahil treasure niya tayo. Baliwala kay Almighty Father ang mga bagay na pinapahalagahan natin dito sa mundo. Like yung kayamanan, madaming bahay, maraming ginto, maraming alas. Baliwala kay Almighty Father, yun, hindi niya kailangan yon. Ang kailangan ng Almighty Father, tayo, willingness to love Him and to serve Him and to have faith in Him and in Jesus Christ. Kasi tayo ang kanyang heritage, ang kanyang portion. Yung mga wicked people, sinasabi nila hindi naman nakikita ni Almighty Father eh. Hindi naman nakikita ng Diyos sa tago ko gagawin. Sorry to say, nakikita ni Almighty Father lahat. Bakit? At nadidinig na ni Almighty Father lahat. Siya ang gumawa ng ating ears. Siya ang gumawa ng ating eyes. Paano mo masasabing hindi nakikita ni Almighty Father? Paano mo nasasabing hindi nadidinig ni Almighty Father? Alam niya ang nasa mind natin. From Him comes all wisdom and knowledge. Kaya hindi natin maloloko si Almighty Father. Hindi natin mamamanipulate si Almighty Father. Kung ano ang sinabi niya sa Bible, ito na yon. Hindi pwedeng umapela. Hindi pwedeng ganun kay Almighty Father. He commands respect. And holiness and righteousness. Alam ni Almighty Father, yung isip natin are futile. Full of worthless things. Pero, blessed is the man whom you instruct, O Lord. Blessed yung tao na nakikinig kay Almighty Father. Sinusunod ang teaching si Jesus Christ. Dahil yung tao na yon, the Almighty Father will give him rest. So sa last days, ang mga tao, followers ni Almighty Father and Jesus Christ, they will be given rest first, and then sa last days, yung reward na. So for now, yung mga tao na nauna sa atin, na nakabalik na kay Almighty Father, ang inaantay nila ay reward. Pero they are resting there in heaven. Diba sabi ni Almighty Father kay Daniel, o mag-rest ka muna hanggang sa makarating ang mga brethren mo. Then, bibigay sa iyo ang reward. So yung mga nauna sa atin, hindi pa nagkukuha ang reward, inaantay pa lahat matapos ang mundo na to. So the Almighty Father will not forsake His inheritance. Tayo ang inheritance. Tandaan natin, no? Hindi, pag may nagsabi sa inyo na kailangan ni Almighty Father ng pera, huwag kayong maniwala. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Hindi kailangan ni Almighty Father ng tithes.
Dahil si Almighty Father, siya ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Mayaman si Almighty Father, hindi niya kailangan yon. Ang nangangailangan, ang nanloloko sa inyo ay yung religious leader ninyo na ginagamit si Almighty Father using the name of the Lord your God in vain. Hindi nila mahal si Almighty Father. Ang ginagawa nila, ginagamit nila ang name ni Jesus Christ sa ni Almighty Father. Ganun ang ginagawa nila. Si Almighty Father ang ating help. Kaya kung if I say my foot slips, your mercy, O Lord, will hold me up. So kung minsan nadadapa tayo, pero papatawarin tayo ni Almighty Father sa ating mga kasalanan. At pwede rin tayong humingi ng kapatawaran kay Jesus Christ. Bakit binigyan ni Almighty Father si Jesus Christ ng power, dominion, and authority in heaven and on earth and under the earth? Is because na-experience si Jesus Christ, yung na-experience natin, and yet He did not commit any mistakes. Madami pinagdaanan si Jesus Christ. Mas madami pa sa pinagdaanan natin. Kaya wala tayong masasabi na, Lord, hirap na ako sa buhay ko. Bakit? Naranasan mo ba yung nangyari kay Jesus Christ? Kaya wala tayong may sasabi. Wala tayong lusot. And then, dito sa Psalm chapter 95, ang rock of our salvation, it's stable, no? Or immovable, sure foundation. Kaya i-worship natin yung tatay natin. Great King above all gods. Wala na tayong makikita gagaya ng tatay natin. Gumawa ng mundo na to para sa atin. He is our God and we are the people of His pasture. So, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. Huwag nang maging stubborn. Huwag nang sasabihin natin na hindi, yun kasi ang turo sa amin, simula nung bata pa ako, hindi na ako aalis sa turo na mali na yun. Kasi hindi nyo alam mali yun, ano, yung turo sa inyo ng culture and tradition ninyo. Hindi nyo alam na mali. Pero pag shinare sa inyo ang salita ng Diyos, nalalaman na ninyo na tama. Nalalaman na ninyo yung totoo, hindi yung kamalian. So, nasa sa inyo na ang desisyon kung susundin ninyo ang nandito sa manual ng buhay natin sa Bible. Or kung ang susundin ninyo ay yung cultural tradition ng peke na libro na ginagamit ninyo. Ano ba yung pekeng libro? Yung gawa ng mga religious leader ninyo. Yung mga libro na gawa ng tao. Yung, hindi ko napapangalanan. Lahat kasi gumagawa ng libro eh. Pero itong Bible, dito nila ibinabase, no? Pero iba ang kanilang interpretation dahil gusto nila nakabase sa paniniwala ng kanilang religious leader na nagtatag ng kanilang grupo. Kasi it will benefit the religious leader. Kaya nagsuturo sila ng mali na para sila ay yumaman, ganon. Lagi ang ending ng religious leader, yayaman sila. Yun ang gusto nila eh. Pero mali yun dahil ang kayamanan natin ay si Almighty Father. At yung mga tao na yun, na religious leader yun, gusto nila ng power. Gusto nilang manakop ng lugar, no? Gaya ni Constantine. Sino pa? Sino pa? Yung sumasali sa mga government na mga sumasali kayo sa government, hindi niya mababago ang government sa pasigaw-sigaw sa kalye. Ang nagtatag ng government, kahit wicked pa yon, inalaw ni Almighty Father. Bakit inalaw ni Almighty Father yung wicked na government ng maghari? Inalaw niya yon, hindi niya gusto ang wicked ang leader. Pero inalaw niya yon. Parang kay Job. Bakit? Hindi niya gustong masaktan si Job, si Almighty Father, pero inalaw niya yon. Ngayon tayo, hindi Almighty Father gusto masaktan tayo, pero inalaw niya yon. Bakit?
Dahil matitigas ang ulo natin. And God gave them up to a debased mind. Kaya nakalagay sa Bible kung ano ang government na nagtatago, hindi ka dapat maging rebellious. No? Pag naging rebellious ka, kung gusto mong magkaroon ng kudeta, ng kaguluhan, hindi gusto ni Almighty Father ng kaguluhan. Kung gusto mo ng kaguluhan, hindi ka kay Almighty Father. Ito, Romans chapter 13 verse 1 to 2. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Recap pa lang tayo. Kaya wag matigas ang ulo natin. Kaya nga nakalagay sa verse 9, when your fathers tested me, they tried me, though they saw my work for 40 years, I was grieved with that generation. So yung mga tao na yon, they shall not enter my rest. Yung nasa yung mga Israelites. Kaya tayo dapat hindi tayo matigas ulo para makapunta tayo sa ating rest. Sa rest ni Almighty Father. And then here in chapter 96, declare the gloriousness of our Father throughout all the nations. May mga tao na sumasamba sa idols, gawa sa wood, stone, plastic, stainless, may iba bang stainless. O nilalagay nyo pa sa mga kung saan-saan. Nagtatattoo pa pala kayo sa katawan ninyo. May nakadrawing pa kayo sa katawan ninyo para kung wala, meron naman ako sa katawan ko, dito ako magdadasal. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Ay, may nakalagay naman sa katawan ko. Dito, itong dadasalan ko, yung katawan ko, kasi may nakadrawing dito na babae na may hawak na bata. Yun ang dadasalan ko. So, kung dito sa braso, magdadasal kang ganun. Ganun ba yun? So, bakit nagpapalagay kayo? Di ba ayaw ni Almighty Father nang dinudumihan natin yung katawan natin? Dahil yung body natin, kay Almighty Father, yung hininga natin kay Almighty Father, dan sa Kanya galing yung hininga natin. At pwede niyang bawiin yung hininga natin. Hiram lang lahat. Kaya siya ang ating pupurihin, hindi ang mga idols, hindi ang mga gawa ng kamay ng tao, dahil yung kamay ng tao madumi. Kahit paggawa yan sa gold, silver, or bronze. Kahit gawa pa yan ng pinakasikat na painter, or artist, or sculptor. Gigibayin ni Almighty Father yan. He will judge the world with righteousness. Pag sumasamba ka sa mga graven images, hindi righteousness yon. Nakalagay yun sa 10 Commandments. Tapos, di ba, tinanggal ng ibang religion yung isa sa 10 Commandments dahil sumasamba sila sa graven images. Natanggalata, di ba? So, verse 97 naman, our Lord reigns. Buong mundo. In the presence of our Father, the mountains will melt like wax. Let all be put to shame who served, carved the images, who boast of idols. Pinagyayabang yung mga idols ninyo. Meron nga, may nagyayabang ng kanilang mga idols. Sinasayaw pang ganun.
Hirap na hirap pa kayong buhatin. Samantalang si Almighty Father hindi nagpapabuhat, ha? Yung mga kahoy, gusto nyo pang buhatin, pawis na pawis pa kayo, ganon. Si Almighty Father hindi nagpapabuhat, hindi siya papahawa kasi nga madumi tayo. Anong sabi nga dito? Deuteronomy chapter 12, verse 32. Whatever I command you, be careful to observe it. You shall not add to it nor take away from it. Also in Proverbs chapter 30, verse 6. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. And sa Revelation chapter 22, verse 18. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Tinanggal ninyo yung iniba ninyo yung 10 Commandments. Oh, lagot kayo kay Almighty Father. For you, Lord, are most high above all the earth. You are exalted far above all gods. Kaya tayo na nagmamahal kay Almighty Father, we must hate evil. Hindi tao ang i-hate natin, kundi yung evil. Yung gawain na masama, hindi natin gagawin. He preserves the souls of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Ipapreserve tayo ni Almighty Father. Sino yung mga saints? Ang mga saints yung mga nagmamahal kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi yung mga dinedeclare na mga taong namatay na ng isang religious organization or institution. Hindi yon. Ang saint, mga nagmamahal kay Almighty Father. Sino ba yun? Si Bernadette, hindi saint yon, ha? Sa mata ni Almighty Father, hindi saint yon si Bernadette. Sino pa ba yung kasama ni Bernadette? May kasama yun eh. Tatlo sila nun eh. Hindi saint yun. Ginawa niyong saint, no? Si Agatha, hindi rin saint yun, ha? Si Christine. Sino ba si Christine? May Katrina ba? Si Carlo. Yun si Carlo, naalala ko na. Hindi saint si Carlo, ha? Sinamban niyo na si Carlo. Nakalagay sa parang eskaparate na parang sa karinderya, ganon. Tapos nilagyan nyo ng formalin. Puro bakterya na yon. Ayaw nyo pa. Ayaw ni Almighty Father na may mga madudumi. Kadumihan ayaw ni Almighty Father. Literally and figuratively speaking. Psalms 98. Or Psalm 98. Kasi pag isa pala, Psalm. Pag madami, pag isang book, Psalms. Kasi madami nga siya. Psalm 98. Oh, sing to the Lord a new song. For he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have gained him victory. The Lord has made known his salvation, his righteousness he has revealed in the sight of the nations. Ipinakita na sa atin ni Almighty Father ang kanyang power, ang kanyang gloriousness, ang kanyang righteousness, ang kanyang holiness, ipinakita na sa atin. Pero hindi pa rin naniniwala ang mga tao. Andito na rin sa Bible, and every day na-experience natin yung goodness of our Father, pero ayaw pa rin maniwala ng mga tao. Hindi makita ng mga tao. Blind ang mga tao. Spiritual blindness. Verse 3. He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God.
So, hindi na bago yun na pinakita ni Almighty Father yung kanyang holiness and gloriousness, pero hindi pa rin siya in-acknowledge ng mga tao. Kailan yung pinakita ni Almighty Father yung kanyang power? Nung nasa wilderness ang mga Israelites, and nung bago sila umalis ng Egypt, nakita na ng mga tao, pero ayaw pa rin nila maniwala. They tested the Almighty Father. Verse 4, shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice, and sing praises. Sing to the Lord with a harp and the sound of a psalm. Kakantahan natin yung tatay natin. Yung parang di ba dati sa movie, pag may mga nagkakantahan na nagmamahalan ng mga tao, ganon? Ano man tawag doon? Nanghaharana, parang ganon. Dahil nga, nagmamahal. Tayo rin, kung nagmamahal tayo sa tatay natin, kakantahan natin siya. With trumpets and the sound of a horn, shout joyfully before the Lord the King. Let the sea roar and all its fullness, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands together. Let the hills be joyful together. So, metaphor, no? Or figures of speech. Ginagamit dito. Kasi nga ito ay poem. And pag nilagyan mo ng lyrics, ay pag nilagyan mo ng tono, nagiging kanta or songs. Let the rivers clap their hands. Let the hills be joyful together before the Lord, for He is coming to judge the earth. With righteousness He shall judge the world, and the peoples with equity or uprightness. Chapter 99. The Lord reigns, let the peoples tremble. He dwells between the cherubim. Let the earth be moved. Kung, di ba alam natin na si Almighty Father, nakaupo siya sa kanyang throne. And then, nakasurround sa kanya yung 4 living creatures, cherubim or seraphim. Iisa lang yon. Ha? Ang tawag niya Isaiah ay cherubim ba? Basta ang tawag niya Isaiah ay cherubim. Isaiah. Sa Isaiah ay cherubim. Pati kay Ezekiel. Sino nga yung seraphim na nagtawag? Si Jeremiah ba yun? Sino nga nagtawag ng seraphim? Pareho lang yon, seraphim and cherubim. Yun ay ang 4 living creatures. 4 ang faces. 4 sila na may 4 na faces. Face of a man, face of an ox, face of a lion, tsaka ano pa isa? Eagle. Sila yung may mga wings. And may mga mata sa lahat ng katawan kasi nga nakapalibot sila kay Almighty Father. Kita lahat. Pag tumingin ka sa kanya, makikita, parang kita mo yung sarili, kitang-kita. Kasi pag tumingin ka sa kanya, mata ang nakatingin sa'yo. Ibig sabihin, kita yung kaibuturan mo. Walang natatago. Yun ang nakapalibot kay Almighty Father. Kaya nga yung sample sa Ark of the Covenant, yun ang itsura ng kung ano ang nasa heaven. A glimpse of what's in heaven, of what can be seen in heaven. Yun ang pinagawa ni Almighty Father, yung Ark of the Covenant, no? Na may mga gold trimmings, kasi nga sa heaven ganon. Pero dahil nga mundo to,
konti lang ang pinakita ni Almighty Father. Parang ipinasilip lang niya yung kung ano ang nasa heaven sa mga tao. And now, wala na, hindi natin makita yung Ark of the Covenant. Hinayaan na ni Almighty Father mawala. Dahil ayaw ni Almighty Father na yon ang sasambahin ng mga tao. Ang gusto ni Almighty Father, siya ang i-worship natin. Let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all the peoples. Pinakamataas si Almighty Father. Tayo, creation lang niya tayo. Kaya susunod tayo sa tatay natin. Sa creator natin. Let them praise your great and awesome name. He is holy. Yung name ni Almighty Father, holy, and He is holy. The King's strength also loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Jacob means followers. Justice and equity, yun ang gusto ni Almighty Father. Justice and righteousness. Kaya tayo dapat ganun din. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Anong footstool ng Almighty Father? Ang mundo na to. Sa mundo na to, sambahin natin si Almighty Father because sa heaven, sasambahin din natin ang tatay natin. Because He created us. Ha? Hindi niya tayong itinatratong iba dahil anak niya tayo. Tayo yung kapalit ng mga fallen angels na nawala, na tinapon sa lupa. A third, 1/3 of the total population of the world since the world began. 1/3. Hindi kalahati, madami yung kalahati. Konti pa sa kalahati ang makakabalik. Dahil yung mga tao, stubborn. Verse 6, Moses and Aaron were among his priests. And Samuel was among those who called upon his name. They called upon the Lord and He answered them. Di ba ang tinawag lang na priest ay si Aaron? First high priest. Pero tinawag na rin si Moses na priest kasi siya pumapagitna. Nung time ng Old Covenant or Old Testament, na pumapagitna si Moses. Dahil hindi pa napapanganak si Jesus Christ, no? Si Moses ang ginamit ni Almighty Father. Pero hindi nakapunta si Moses sa land flowing with milk and honey. Ayaw ni Almighty Father dahil ang gagawin ng mga tao, sasambahin si Moses. Na ganoon nga ang ginawa ng mga tao, mas binibigyan nila ng pagpapahalaga ngayon si Moses kumpara kay Jesus Christ, yung mga Jew. No. Alam niyo ba yun? Mas binibigyan pahalaga ng mga pagpapahalaga ng mga Jew si Moses kumpara kay Jesus Christ. Hindi nila alam na si Jesus Christ na yung dumating na Messiah. Moses and Aaron are among his priests. So ngayon sinong priest natin? Si Jesus Christ in the order of Melchizedek, high priest. Kaya mapapatawad na tayo sa mga kasalanan natin. Hindi na natin kailangan pang mag-offer ng animals ng lagi-lagi, no? At hindi tayo kailangan mag-offer ng animals kasi nga once and for all si Jesus na ang sacrificial lamb, perfect sacrifice. Kaya yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, walang faith kay Jesus Christ,
Hindi sila na humingi ng kapatawaran kay Jesus Christ. Mali yung mga tao na yon kasi hindi nila kilala si Almighty Father dahil hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ. Kung hindi ina-acknowledge si Jesus Christ, ibig sabihin hindi na kilala si Almighty Father. Dahil ang utos ni Almighty Father, ano sabi ni Almighty Father? He is my son, listen to Him. Saan nga bang verse yun? Hindi nabasa ng iba. Ba't di nagbabasa? Hindi nabasa nila yun. Ba't ganun? This is my beloved son, listen to him. Matthew chapter 17 verse 5, Mark chapter 9 verse 7, Luke chapter 9 verse 35. Ha? Hindi niyo nabasa yun? So yung ibang mga religious institution, hindi na nabasa yun. Hindi nagbabasa ng Bible. Ang binabasa nila, yung gawa ng ang binabasa nila, yung founder nila, yung ginawa ng founder nila na gumawa ng kasinungalingan. So yung founder nila na sinungaling, galing yun kay Satan na pag sinungaling, galing kay Satan yun. Hindi rin nagbabasa ng Bible. Kaya nalulungkot ako bakit ganun? Hindi basahin yung Bible. Ba't gumagawa ng salita na hindi naman, wala naman sa Bible? Minsan naman may binabanggit tayo na hindi naman alam ng tao. Ba't hindi alam ng tao? Kasi nga yung tao hindi nagbabasa ng Bible, akala nag-iimbento lang ako. Ang binabasa ko Bible, ha? Pare-pareho lang ang Bible. Nagtataka ka, bakit yung sinasabi ni Iska, bago lang sa pandinig ko? Kasi nga, hindi kayo nagbabasa. Kasi nga, hindi kayo but try nyo magbasa. Tingnan ninyo. Hingi tayo ng guidance kay Almighty Father. Kasi nga, yung mga religious institution, religious organization, base lang yung itinuturo nila sa kung ano ang natutunan nila sa kanilang leader. Nakalagay naman sa Bible, babasa naman natin. Ba't tamad ba kayo magbasa, ha? Tamad ba kayo magbasa? Kung natatamad kayo magbasa, may problema kayo. May problema kayo. May problema kayo kung tamad kayo magbasa. Ha? He spoke to them in a cloud, in the cloudy pillar. They kept His testimonies. Ano yung His testimonies? His truth. Yung testimony, yung mga patotoo ng kanyang mga mighty works. And the ordinance He gave them. Yung ordinance, yung 10 Commandments, yung nasa tablet. Anong ginawa ng isang religious institution? Bakit iba ang kanilang 10 Commandments? Binura yung pangalawang commandment. Ang ipinalit yung thou shalt covet your neighbor's wife, number 9, and thou shalt covet your neighbor's goods. Hindi ba nila naiisip? Dahil isa lang yun? Ba't ka na yung, hindi nag-iisip yung mga, iisa lang yun Paniwalang-paniwala naman yung ibang tao. Ba't ganon? Magbabasa tayo ng Bible na hingin natin yung tulong ni Almighty Father. Almighty Father, I want to know you. Si Almighty Father, He'll be happy to help us understand Him, understand His words. Masaya si Almighty Father pag hinahanap natin siya. Pag sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako, maintindihan kita. Hindi ko maintindihan, Almighty Father. Ibig sabihin nun, yung heart natin, gusto natin siya makilala. Masaya si Almighty Father sa ganon. Hindi tayo by group mapupunta sa heaven.
Sometimes may mga pastors na punta sila sa impyerno, nag-testimony sila, may isang pastor, sabi niya akala niya mapupunta siya sa heaven. Ba't daw siya napunta sa impyerno? O, tinan ninyo. May testimony na gano'n, i-check ninyo, ha? Tumatabing niyo lagi itong ano ko. I-check ninyo. Kasi nga hindi tayo by group, isa-isa tayo, haharap tayo kay Almighty Father. I-present tayo ni Jesus Christ. So ito, si Iska, ano bang masasabi mo, Almighty Father? Nakakatakot, di ba? Nakakaya kay Almighty Father. Verse 8, you answered them, O Lord our God. You were to them God who forgives. Nagpapatawad si Almighty Father kahit gaano pa kadami ang kasalanan natin. Kahit nakapatay ka pa ng tao. Totoo yun, papatawarin tayo ni Almighty Father. Di ba ngayon katabi ni Jesus Christ? Na magnanakaw, na kriminal, pinatawad ni Jesus Christ. Kasama niya na-crucify on the cross. Kaya nangyari yun, nakasama ni Jesus na ma-crucified on the cross para ipakita sa atin na tayo, meron din tayong chance. Kaya wag tayong matakot humingi ng tawad. Wag tayong mahiya lumapit kay Jesus Christ. So, anong sabi ni Jesus Christ sa magnanakaw? Today you will be with me in paradise. Ngayon na. Magiging kasama kita sa paradise. Pinatawad ni Jesus. So, si Jesus nagpapatawad ng kasalanan. Naiintindihan ba natin? Oo, kung naiintindihan ko. Kaya God, si Jesus Christ, like our Father. Though you took vengeance on their deeds. Pero syempre, pag nagkasala tayo, merong parusa yun. Halimbawa, nakapatay ka, makukulong ka. Ha? Kung gumawa ka ng crime, makukulong ka. Pero, kung hihingi ka ng kapatawaran kay Almighty Father, kahit nakakulong ka ng reklusyon perpetua, or ano ba yung tawag doon, life sentence, yung soul mo naman, pagbabalik kay Almighty Father, magiging free. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Ano? Yun ang ibig sabihin doon. Hindi dahil sa humingi ka ng kapatawaran kay Almighty Father, absuelto ka na sa law dito sa mundo. Meron pa rin syempre na ipapatupad na law dito sa mundo for justice, but mapapatawa dahil sa next life, malaya. Merong eternal salvation. Gaya ng tao na nasa cross, no? Na kasama ni Jesus Christ na crucified on the cross. Pinatawad siya ni Jesus Christ. Natanggal ba siya sa pagkakapako sa cross? Hindi. Namatay siya, di ba? Pero napatawad siya sa kanyang kasalanan. At kasama na yung soul niya sa heaven. Ano? Kahit may kapatawaran, no? Siyempre may parusa yon, ha? Verse 9 of Psalm chapter 99. Exalt the Lord our God and worship at His holy hill. For the Lord our God is holy. Kasi nga, yung ibang mga tao, akala nila, ay, nagkasala ako, hihingi ako ng kapatawaran para hindi ako makulong, gatong gago. Hindi. Nagbibigay ng justice din si Almighty Father at kailangan mo matuto rin. Magkaroon ng lesson para hindi na maulit yung nangyari. Papatawarin tayo pero merong kasama na punishment. Para rin makita ng mga tao na hindi dapat sila gumawa ng wickedness. Pero wag mag-alala dahil sa next life, the life that we have here on earth, the life after the life that we have here on earth, kay Almighty Father, babalik yung soul natin. Ganun ka forgiving si Jesus Christ. Ganun ka forgiving si Almighty Father.
Kahit yung mga serial killer, ganun sila, papatawarin sila ni Almighty Father. Kahit na sila ay masiga elektrika, kung hihingi sila ng kapatawaran kay Almighty Father, papatawarin sila ni Almighty Father. Ganun kabait ang tatay natin, ha? Kaya huwag tayo mag-aalala. No, hindi ako makakalapit kay Almighty Father, ang dami kong kasalanan. Pare-pareho tayo ng kasalanan. Pag naninirang puri tayo, murder na rin yun. So Psalm 100. Make a joyful shout to the Lord, all you lands or all the earth. Buong mundo o daigdig. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kakantahan natin yung tatay natin. And serve Him with gladness. Hindi yung mainit ang ulo or natatamad. No. Kasi si Almighty Father, nung binibigyan tayo ng blessings, hindi siya natatamad. Masaya siyang ibigay sa atin. Hindi ko kasi. Masaya siyang ibigay sa atin yung mga blessings, yung abundance. Masaya si Almighty Father. Kaya dapat tayo, mag-serve tayo kay Almighty Father. Masaya rin tayo. Know that the Lord, He is God. It is He who made us. Sinong gumawa sa atin? Si Almighty Father. Nagkaroon tayo ng hininga, binigyan ng hininga, breathe into our nostrils. So yung binigay ni Almighty Father kay Adam na hininga, no? Napunta na rin sa atin down the line. Dire-diretso yung hininga na binigay sa atin, no? So nang namatay si Adam, bumalik siya kay Almighty Father, pero yung hininga dire-diretso, parang parang chain reaction. Know that the Lord is God. It is He who has made us and not we ourselves. Hindi tayong gumawa sa sarili natin. We are His people and the sheep of His pasture. So up to now, hindi pa rin alam ng mga tao, yung mga tao na naniniwala sa science, no? Mas pinaniniwalaan yung science. Hindi pa rin nila alam saan man nanggaling ang tao. Iniisip pa rin nila, nandito na nga sa Bible, ayaw pa nilang i-acknowledge yung Almighty Father. Because of wickedness, because of the lies of the devil. Naniwala ang mga tao. And so, yung mga tao na naniniwala sa devil, sila rin maitatapon sa eternal damnation. Magkakasama sila doon. Know that the Lord is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Be thankful. Magpapasalamat lagi sa tatay natin. Thank you, Lord God. Thank God. Thank you, Almighty Father. Thank you, Jesus Christ. We praise your name. We glorify your name. We magnify your name, Almighty God. El Shaddai. Jehovah. Yahweh. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Yung truth ni Almighty Father to all generation, not just the generation ng Old Testament or Old Covenant, kundi lahat ng generation, hindi lang millennial, hindi lang Gen X, Gen Y, Gen Z, meron pang A ngayon, may B pa ngayon, gusto lahat ng alphabet na generation, all throughout generation, all generation, His mercy is everlasting. Walang katapusan. Psalm chapter 100. Ito naman, Psalm of David.
David na yung name niya, meaning beloved. I will sing of mercy and justice. To you, O Lord, I will sing praises. In-offer to ni David kay Almighty Father. I will behave wisely in a perfect way. Nag-promise si David kay Almighty Father. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. I will behave wisely in a perfect way. Oh, when will you come to me? Kailan tayo magkakasama, Almighty Father? I will walk within my house with a perfect heart. So si David, king siya, no? So kung king siya, dapat lahat ng mga tao under him, maayos din na tao. I will set nothing wicked before my eyes. So may hawak siya ng mga tao, may hawak siya ng nation, si David. So nung time niya, hindi pwede yung wickedness. So takot sa kanya yung kanyang mga subordinates. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. Maayaw kay Almighty Father. Kinaiinisan niya at hindi yon mangyayari sa kanya, sabi niya. A perverse heart shall depart from me. Pag yung heart ay perverted, or yung tao ay perverted, hindi yun nilalapitan ni David. Ayaw niyang mahawa. I will not know wickedness. So yung company ni David, iniingatan niya na kung sino yung mga kasama niya, ganon. Ayaw niya ng wickedness, mapasama sa mga wickedness. Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. Pag may mga taong maninira, tinatanggal niya sa pwesto. Pag mayayabang, ayaw din ni David. Hindi niya kayang kasama yun dahil alam niya na may tendency na pwede siyang mahawa ng wickedness. So tayo ganun din, no? Pero mamahalin natin yung kapwa-tao natin, pero tanggap natin, pero hindi natin gagayahin yung gawang mali. My eyes shall be on the faithful of the land, that they may dwell with me. Faithful people ang gusto ni David makasama. Faithful kay Almighty Father. Para siya rin ay maging maayos ang buhay. Kasi kung lahat ng tao na nasasakupan niya, wicked tapos siya maayos, may tendency mahawa. Kaya gusto niya lahat maayos na mga tao may takot kay Almighty Father. Ngayon yung country, bawat country natin, kung nasaan man kayo, ako lang naman nanonood nito. Yung leader of the land, magulo. Kaya ang tao magulo din. Ano? Natatandaan ko dati, konti lang ang corrupt. Ngayon madami na lahat na sila. Kahit yung pinakamaliit na mga nasa pwesto, lahat. Kahit nga wala sa pwesto, corrupt pa rin eh. Mahilig pa rin sa pera. Sinungaling pa rin. Sobra ang wickedness ng mundo. Kasi nga, yung leader magulo. Hindi maayos. Kaya pati lahat ng mga tao, nagsaswapangan. Greedy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. My eyes shall be on the faithful of the land, that they may dwell with me. He who walks in a perfect way or blameless way, he shall serve me. So sino man yung nagsaserve kay David, yung blameless, yung maayos, yung may takot kay Almighty Father, yun ang gusto niyang laging makasama. Ayaw niya ng mga wicked people, mga arrogant. Malayo sa kanya yung mga yon kung meron man nung time niya. He who works deceit shall not dwell within my house. Walang manloloko.
Walang mga sinungaling sa kanyang nasasakupan, doon sa kanyang bahay. Ayaw niya ng mga sinungaling. Pag may pag may tauhan siya na sinungaling, pinapaalis niya. Pag may wicked, ayaw niya. Pag may mga gulo na nag-aaway, pinapawala niya, pinapaalis niya. He who works deceit shall not dwell within my house. Kasi nga, pag meron kang kasamang isang manloloko, tingin na rin ng ibang tao sa'yo, manloloko ka kahit hindi ka manloloko. He who works deceit shall not dwell within my house. He who tells lies shall not continue in my presence. Ayaw nila sinungaling, mga manloloko, mga abusado, mga arrogant people, wicked people. Dahil ma-identify siya ron. Ayaw niya ma-identify sa ganun. Gusto niya ma-identify kay Almighty Father na faithful kay Almighty Father. Kaya pati mga workers niya, mga tauhan niya, faithful din kay Almighty Father. Early I will destroy all the wicked of the land, that I may cut off all the evildoers from the city of the Lord. Hindi niya kinokondone ang mga gawaing wickedness. Pag may mga injustices, hindi niya pinapayagan na makasama niya, pinapaalis niya. Pag yung mga leader, no, or yung mga businessman, may mga kasama silang mga sinungaling, most likely, pati yung pinaka-head, sinungaling din. Kasi magkakasama sila eh. Magkakakilala sila, yung mga sinungaling. Magkaka-dabarkad sila. Napapansin niyo yung mga babae, mga lalaki na mahilig sa babae, magkaka-dabarkad sila. Ha? Yung mga mahilig sa babae, magkakasama sila, sama-sama sila. Ba't ganon? Yung mga tao naman ng mga mukhang pera, magkakasama rin sila. Kaya tingnan natin yung mga laging kasama natin. Sino ba yung mga nakakasama? Ganon, ano? Kasama niya mukhang pera, siguro mukhang pera rin yun. Yung kasama niya babaero, siguro babaero din yun. Ganon kasi na-identify. Kaya ayaw ni David sa mga wicked dahil may masisira din ang image niya. Dahil ang dala-dala niya ang pangalan ni Almighty Father. Masisira siya. Makikita ng mga tao, ay ba't kasama niya yung mga mga arrogant people. Ayaw ni David. Ha? Tinatanggal niya lahat sa kanyang kingdom. Dahil siya, yung time na to ay king, no? At gusto niyang maging faithful kay Almighty Father. Ayaw niyang madamay sa mga gulo. Gusto niyang tahimik na buhay. Pero syempre, tao din si David yung time na to. Nagkakasala din siya. Pero pag nagkasala siya, hingi agad siya ng tawad kay Almighty Father. Takot siya kay Almighty Father. May respeto. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. Sakto yung pangalan niya, beloved. No? Beloved. So tayo, mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Mamahalin natin yung tao, yung kapwa-tao natin. Iintindihin natin sila. Kung may tutulong tayo, tutulong tayo. Pero kung wicked, no, pwedeng ang tulong natin, yung alam natin na i-ask natin si Almighty Father, Almighty Father, tama ba makasama kong tao na to? Kung sa tingin mo na hindi ko dapat makasama ang tao na to, Almighty Father, ilayo mo sa akin. Ilalayo ni Almighty Father. Ilalayo. Itong tao ito nakakabuti ba sa akin, Almighty Father, yung mga tauhan ko na to? Kung hindi nakakabuti sa akin yung mga tauhan na to, Lord, wag na lang, Lord, mag-isa na lang ako. Ganon, ha? Tignan mo, magugulat ka dahil
yung tao mismo, sasabihin sa'yo, ay gusto ko magbakasyon. Oy, na-try ko na. Lord, makakabuti ba sa akin ng taon to? Lord, kung sa tingin mo, Lord, parang negative dito, Almighty Father. Ilayo mo na lang sa akin, Almighty Father, pero ayokong magsabi. Ngayon nasasabihin naman ng tao, gusto ko pong magbakasyon. Oy, galing, thank you Lord. Oh. Sinagot ni Lord yung prayer natin, no? Sinasagot ni Almighty Father. Miracle yon. Akala lang tao, hindi miracle. Miracle yon. Kasi ang tingin kasi ng tao, pag miracle, yung bigla na lang dyaran, oy, nakakalakad na siya. Dati hindi siya nakalakad, biglang yun, akala ng tao, yun ay miracle. Hindi lang ganun ang miracle. Everyday may miracle na ginagawa sa buhay natin si Almighty Father. O bakit mayroon pa rin tayong oxygen ngayon, nakakahinga pa rin tayo? Miracle yun, ha? Magpapasalamat tayo. Kasi ang gusto natin yung malakihang miracle na mananalo sa kung saang sinalihan ng mga loto. Hindi gano'n. Dahil ang buhay na ino-offer sa atin ni Almighty Father, gusto niyang ma-experience natin, makamtan natin for all eternity, ay yung kasama siya. That's ultimate reward yon. For all eternity. No more death. But to live with our Father and with Jesus Christ for all eternity, abundance and joy and peace. So, and He will sustain us. He will fulfill us. Thank you, and God loves us all so much.